Sa nakaraan nating kwento, ipinakita kung saan nagsimula ang pag-eensayo nila Yesuan sa mga kamay ni Deputy Dean G. Ipinakita rin ang paglalaban ni Yesuan at ni Chen Yan sa gitna ng kagubatan dahil sa nais nitong paslangin ang ating bida. At ang huli ay ang pagtungo ni Yesuan sa Two World Cities kung saan ay kanyang nakatagpo ang babaeng individual na kaibigan ni Anlan Shu. Kaya't atin nang simulan ang kwento. Nagsimula ang eksena mula sa harapan ng Two World Cities Mountain kung saan ay naruroon na sina Yesuan kasama ang babaeng individual na nagpakilala na rin bilang Ninth Princess ng Jiang Kingdom. Habang nakatitig ang dalawa sa harapan ng lagusan ay ipinaalala ng Ninth Princess kay Yesuan na naruroon sila para sa oportunidad at hindi para sa paglalakbay. At higit sa lahat wag itong papaslang ng mga inosenteng mamamayan sa kanyang lungsod dahil hindi ito magdadalawang isip na paslangin si Yesuan. Agad naman na sinang-ayunan ng ating bida ang nais iparating ng Ninth Princess habang nakataas ang dalawa niyang kamay dahil sa takot. Gayunpaman ay may isang hangal ang nagsalita mula sa dilim at sinabi na paano kung makipagtalik ito sa magandang babae tulad ng Ninth Princess sa kanilang bansa. Kasabay ang pag-atake nito gamit ang kanyang kamao mula sa pagitan nilang dalawa, dahilan upang ikagulat ito nila Yesuan. Matapos sumulpot ng isang hangal ay agad itong lumingon upang bastosan ang Ninth Princess na maaari na itong sumama sa kanya dahil minamahal nito ang mga babae mula sa Jiang Kingdom, ngunit ikinagulat naman ito ni Yesuan at napaisip at kanyang napagtanto na ito ay nagmula sa Tang Dynasty. Dahil sa kagagawan ng hangal at pambabastos nito sa Ninth Princess ay hindi na nagsayang pa ng oras si Yesuan at mabilis itong inatake mula sa kanyang katawan habang pinagsasabihan na sino ito upang bastosan ang prinsesa. Sa ginawa namang pag-atake ni Yesuan ay bahagya itong napaatras ngunit hindi nito napansin na nasa kanyang nanglikuran ang prinsesa na nakahanda na upang siya ay paslangin. At dahil dito ay agad itong kumapit sa kanyang likuran at sinaksak mula sa leeg ang hangal, nakitang-kita ang itsura dahil sa pagkabigla habang paunti-unting tumatagas ang dugo sa kanyang leeg, ay galit na sinabi ng prinsesa na hindi ito karapat-dapat na siya ay tabihan. Matapos paslangin ng prinsesa ang hangal ay napaisip ang ating bida na hindi na siya magtataka kung bakit ito tinagurian na isa sa pinakamagaling na martial artist sa buong Jiang Kingdom kabilang si Anlan Shu. Ngunit habang si Yesuan ay namamangha pa dahil sa angking galing nito ay napansin ito ng prinsesa kaya naman naitanong nito kung bakit sa kanya ito nakatingin, na sinabi naman ni Yesuan na namamangha ito sa kanyang ginawa. Samantala bigla namang naalarma ang prinsesa kaya't agad nitong binalaan si Yesuan na tignan ang kanyang likuran kasabay ng paghahanda nito sa pakikipaglaban. At mula roon ay pinakita ang isang babae na nagngangalang Beichin na gumawa ng isang pag-atake na mabilis namang nadepensahan ng prinsesa at naitanong nito kung bakit kailangan sila nitong punteryahin. Tumugon naman si Beichin na naruroon siya upang maghanap ng kayamanan at ang pagkakaroon ng kakaunting katunggali ay mas magandang pagkakataon upang mas mataas ang times na sila ang makakuha ng mas maraming kayamanan. Saad pa nito habang iwinasiwas ang kanyang sandata na siya ay nagmula sa Kuraki Academy kaya't ang tanging utos lamang na kanyang susundin ay mula rito. Sa pag-iwas ng prinsesa sa pag-atake ni Beichin ay mabilis na kumilos si Yesuan upang alalayan ito at alamin kung ayos lang ba ang kanyang sitwasyon, na sinagot naman ng prinsesa na ayos lamang ito subalit kailangan nilang pigilan si Beichin na maunang makapasok sa lagusan. Mabilis namang sinunod ng ating bida ang utos ng prinsesa, kaya agad niyang inilabas ang kanyang espada at naghanda. Sa kabilang banda, habang naghahanda si Yesuan, nagbanta si Beichin na papaslangan niya ang sinumang magtangkang humadlang sa kanya. Gayunpaman, hindi na tinag si Yesuan at hinamon pa ito, kung bakit hindi na lang subukang gawin. Subalit sa gitna ng tensyon ay nagkaroon ng sira ang sword light wall na pumoprotekta sa lagusan dahilan upang sila ay matigilan at imungkahi ng prinsesa na magmadaling kumilos si Yesuan papalayo sapagkat may isang nilalang ang sumisira rito. Agad naman na kumilos ang tatlo at tumakbo papalayo sa lagusan upang maiwasan ang pagsabog, subalit sa kanilang paglayo mula sa lagusan ay ipinagtaka nila Yesuan kung ano nangyari nang sila ay mapalingon rito. Sa kabila nito ay may isang misteryosong boses ang nagmula sa loob ng lagusan at sinasabing matagal na panahon niya na itong inaante,
Kasabay ng paglabas ng asul na enerhiya sa espadang hawak-hawak ni Yesuan ay ang kusang paggalaw nito patungo sa loob ng lagusan dahilan upang magtaka ang ating bida kung ano ang nangyayari. Sa kabilang banda maging ang Ninth Princess at si Bichin ay ipinagtataka kung ano ang ginagawa ng ating bida, subalit hindi rin alam ni Yesuan kung ano ang nangyayari kaya naman napasabi ito na hindi ito ang nais niyang gawin sapagkat hindi niya makontrol ang espada. Agad naman na sumunod ang Ninth Princess at si Bichin papasok ng lagusan ngunit bago pa man sila tuluyang pumasok sa loob ay pinagbantaan ng Ninth Princess si Bichin na mamaya. Nalang nito tatapusin ang problema sa kanilang dalawa, na sinagot naman ni Bianchi na dahil naruroon siya ay hindi niya hahayaan ang mga ito na may makuhang kayamanan. Maya-maya pa matapos ang kanilang usapan ay agad na pumasok sina Yesuan sa loob ng lagusan, kung saan sa kanila ay bumungad ang napakaraming estatwa kaya't naitanong ng prinsesa kung bakit napakaraming estatwa na naruroon, samantala si Bichin naman ay napagtanto na ito ay ang Sword Palace. Sa pagmamasid ni Yesuan ay napansin nito ang isang Lingxiao sword na hawak ng isa sa mga estatwa na naruroon, subalit may isang misteryosong master ang nagsalita na sa tagal ng panahon raw nitong paghihintay ay sa wakas tumungo na rin roon ang matagal niya nang hinihintay. Samantala na itanong naman ni Yesuan kung sino ang misteryosong master at kilala ba siya nito, ngunit napansin naman ng misteryosong master sa kanyang paglingon na hindi pamilyar ang nasa kanyang likuran kaya't itinuro nito ang lagusan kung saan naroon ang mga kayamanan. Agad na hay nila ng prinsesa si Yesuan upang magmadaling tumungo sa loob ng lagusan, ngunit nanatili namang nakatayo si Yesuan sa likuran ng misteryosong master, kaya't inaasar ito ni Bichin na sa Kuraki Academy na mapupunta lahat ng kayamanan. Nagalit naman ang prinsesa dahil sa pinanggagawa ni Yesuan at sinabi niyang kung makukuha ni Bichin ang lahat ng kayamanan na naruroon ay hindi niya ito mapapatawad, saad pa ng prinsesa na kung ayaw na ba ni Yesuan na makakuha ng kayamanan. Subalit hindi naman na lumingon si Yesuan sa halip ay pinona niya na ang prinsesa at susunod na lang siya rito dahil may nais pa siyang alamin. Wala naman nagawa ang prinsesa kaya't nagmamadali itong umalis at hindi may pinta ang inis sa kanyang mukha sapagkat inuuna pa ni Yesuan ang mga magagandang babae kumpara sa kayamanan, at bukod pa ay kailangan niyang pigilan si Bichin na makauna sa kanila. Nang makaalis na ang prinsesa ay agad na ipinakita ni Yesuan ang Lingxiao sword sa kadahilanang ito ay nagkaroon ng reaksyon matapos niyang makapasok sa loob. At maaari raw na ang dahilan ng pagkakaroon ng reaksyon ng Lingxiao sword ay dahil sa misteryosong master, kaya't maaari raw kaya na may kinalaman ang espadang iyon sa kanya. Samantala pamatak ang luha ng misteryosong master nang muli nitong masilayan ang espada sapagkat ang enerhiya ng Lingxiao sword ay paunti-unti nang nawawala at ang tanging natira na lang rito ang bakas ng spiritual energy ng tunay na nagmamay-ari ng espada. Kaya naman naitanong ng misteryosong master kung patay na ba ang nagmamay-ari nito. Sa mga sinabi ng misteryosong master ay tinanong ni Yesuan kung kilala ba nito ang tunay na pagkakakilanlan ng may-ari ng Lingxiao sword. Sa sagot ng master ay isinalaysay nito ang isang malungkot na kwento. Ayon sa kanya, siya mismo ang lumikha ng Lingxiao sword na ilang taon na ang nakalilipas at ginawa niya ito para sa isang lalaking minahal niya ng buong puso. Ngunit dumating ang panahon na kinailangang lumisan ng lalaki upang magpalakas at mag-cultivate at bago ito umalis ay nangako itong babalik, papakasalan siya, at bubuo sila ng pamilya. At bago pa man ito tuluyang lumisan ay sinabihan siya ng lalaki na maghintay lamang, dahil sa kanyang pagbabalik ay kukunin niya ito. Ngunit sa paglipas ng mahabang panahon, ang lalaking iyon ay hindi na kailanman bumalik. Matapos may kwento ng naturang master ang tungkol sa kanyang nakaraan ay naitanong niya kay Yesuan kung disciple ba ito ng kanyang minamahal sapagkat kahit sila ay hindi kasal ay sa kanyang puso ay itinuturing niya ito bilang asawa, kaya't kung maaari ay nais ba ni Yesuan na ituring siya nito bilang master. Agad na nagbigay galang ang ating bida kasabay ng pagtawag niya rito bilang master na pinasalamatan naman nito habang tuwang-tuwa na marinig at matanggap ang paggalang kay Yesuan. Hindi rin nagtagal ay inilabas ng misteryosong master ang isang espada na tinatawag na Lingyu sword na kakambal ng Liangxiao sword, at sa pamamagitan nito ay maaaring ipagsama ni Yesuan ang dalawang sandata nang sa gayon ay mas lumakas pa ito,
saad pa ng misteryosong master na ibibigay niya ito kay Yesuan at ito na ang bahala na mga laga sa sandata upang mas pagigihin ang koneksyon sa pagitan nilang dalawa at na kay Yesuan na rin nakasalalay kung gaano kalakas ang mararating nito sa hinaharap. Hindi naman makapaniwala si Yesuan kaya't agad niya itong tinanggap at pinasalamatan. Gayunpaman ay ikinagulat ni Yesuan ang paunti-unting paglalaho ng naturang master habang ito ay masaya dahil sa pagtatagpo ng dalawang espada kaya't sa panahong iyon ay ang oras na rin upang hanapin niya ang kanyang minamahal. Sa paglaho ng naturang master ay ibinigay nito ang huli niyang mensahe na ang pinakamasayang parte ng kanyang buhay ay hindi kasama ang tao niyang minahal, ngunit mula sa oras na iyon ay hindi na sila maghihiwalay. Subalit sa gitna ng kalungkutan ay mabilis na hinayla ng prinsesa si Yesuan dahil kung hindi raw sila tatakbo ay maaari silang mapaslang, habang si Yesuan naman ay hindi makapaniwala na wala na ang kanyang master. Mula naman sa likuran ay mabilis na tumatakbo si Bichin at dinuduro ang prinsesa kasabay ng pagpapalabas ng aura dahil sa pagkuha nito ng isang top-grade martial arts skill book. At habang sila ay patuloy sa pagtakbo ay ininsulto naman ng prinsesa si Bichin na subukan siyang hulihin kung makakaya nito, dahilan upang magalit ito at pagbantaan ang prinsesa na dudurugin niya ito oras na kanya itong mahuli. Samantala si Yesuan naman ay walang reaksyon sapagkat dismayado sa pinagsasabi ng dalawa. Sa paglabas nila Yesuan mula sa loob ng lagusan ay napahinto ang tatlo dahil sa pagkapagod. Gayunpaman ay sinabi ni Bichin na tumigil na ang mga ito, na sinang-ayunan naman ni Yesuan dahil sa tingin niya ay kailangan nilang maupo at pag-usapan na lamang ang problema. Bagamat sila ay nagkasundo na tumigil ay may isang malakas na pagsabog mula sa kanilang harapan na nagbigay ng malakas na impact sa buong paligid, at mula sa makapal na usok ay ang paglitaw ng prinsipe ng Ning Kingdom, kasama ang dalawang martial artists na kung saan ay winika nito na kanya nang narinig ang tungkol sa Ninth Princess, at siya raw ay isang nilalang na mapagpahalaga sa ganda ng isang babae. Kaya naman kung ayaw pa raw mapaslang ng prinsesa at nila Yesuan ay mas mabuting ibigay na ng mga ito ang martial arts skill book nang sa gayon ay hayaan niya itong mabuhay. Subalit mariin naman na hindi sumang-ayon ang prinsesa dahil kung nais raw nito kunin ang martial arts skill book ay mangarap ito ng gising, kasunod nito ang pagpapakawala ng prinsesa ng isang atake patungo sa prinsipe ng Ning. Samantala ikinatuwa naman ng prinsipe na makita ang ginawang atake ng prinsesa dahil bihira ang ganitong individual na may talento, kaya't agad nitong inihanda ang kanyang sandata kasabay ng pagkakaroon ng itim na enerhiya. Sa pagwasiwas ng prinsipe ng kanyang sandata ay lumikha ito ng malakas na sagupaan ng mga atake, habang sa kabilang banda naman ay nagtamo ng pinsala ang prinsesa mula sa kanyang spiritual energy matapos mapawalang bisa ang ginawang atake nito at kanyang mapagtanto na napakalakas ng prinsipe ng Ning. Sa kabila nito ay mabilis na kumilos ang prinsipe ng Ning patungo sa itaas upang tuluyang paslangin ang prinsesa at naghanda ng atake. Samantala napansin ito ni Yesuan kaya't agad siyang naghanda upang iligtas ang prinsesa sa paparating na atake ng prinsipe at agad na kumilos upang ito ay pigilan. Sa pag-atake ni Yesuan ay mabilis nitong tinamaan ang prinsipe sa kanyang dantian dahilan upang ito ay mapasukan ng dugo at bumagsak mula sa ere. Dahil dito ay hindi makapaniwala ang prinsipe sa biglaang pag-atake ni Yesuan. Gayunpaman ay agad itong nilapitan ng prinsesa na ikinatakot nito kaya't ito ay nagbanta na oras na siya ay paslangin ng prinsesa ay magiging sanhi ito ng matinding digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Subalit hindi naman ito pinansin ng prinsesa at mabilis itong sinipa sa ulo na naging sanhi ng kanyang pagkapaslang habang sinabing walang kakayahan ang bansa nito na kalabanan ang Jiang Kingdom. Samantala sa kabilang banda naman ay napansin ito ng isang martial artist na kasamahan ng prinsipe at habang naglalaban ang dalawa sa kanyang likuran, ay nagalit ito matapos masaksihan kung paano pinaslang ng prinsesa ang kanilang prinsipe, at dahil dito ay naglabas ito ng isang malakas na aura sa kanyang katawan sapagkat hindi nito mapatawad ang ginawang pagpaslang sa kanilang prinsipe. Ngunit nagsalita naman si Yesuan at tinawag ang pangalan ni Bichin na huwag itong maawa sa kanyang kalaban, dahilan naman upang mapalingon ng martial artist na nasa kanilang harapan. Patuloy naman ang labanan sa pagitan ni Bichin at ng isang martial artist na kaharap nito,
At may tanong ni Bichin kung bakit siya kinakalaban nito dahil wala naman sa kanya ang martial arts skill book, na sinagot naman ng martial artist na kaya raw nakikipaglaban ito dahil sa utos ng kanilang prinsipe. Mula sa kabila, sa paglingon ng isang martial artist na kaharap nila Yezuan ay bigla na lamang nawala sa kanyang harapan ang prinsesa at ang ating bida, kaya't napasigaw na lamang ito sa galit na nais raw ba nila Yezuan na mamatay ng hindi pinaglalamayan. Lumipat naman ang eksena sa isang bahay kubo kung saan naroon nagtatago sina Yezuan at ang prinsesa. Kanilang pinag-uusapan ang tungkol sa martial arts skill book kung bakit kailangan pa na isakripisyo ng prinsesa ang buhay niya makuha lang ang libro. Seryoso namang sinabi ng prinsesa na kahit manganib ang kanyang buhay ay hindi ito mag-aatubiling isakripisyo ito makuha lang ang martial arts skill book, dahil ang sitwasyon ng Jiang Kingdom ay kinakaharap ang malaking problema, dagdag pa ng prinsesa na mayroong malalaking pamilya na nagtatrabaho lamang para sa sariling interes, at para hindi sa bansa tulad na lamang ng Drunken Immortal Pavilion at ng Kuraki Academy na nagre-recruit ng maraming talentadong individual upang magamit, at ngayon ang mga talentadong mga individual na iyon ay handang makipaglaban para sa kanilang bansa. Ayon pa sa prinsesa ang Drunken Immortal House ay ang nagkokontrol ng ekonomiya ng Jiang Country at mayroong kontrol sa bawat industriya dahilan upang malubog sa utang ang State of Treasury, at ngayon ay nasa ilalim niya ang 10,000 sundalo ng Jiang Kingdom na halos 2 buwan nang hindi nakakapagbayad ng kanilang mga utang, at sa pamamagitan ng martial skill book ay maaari niya itong maibenta sa auction na nagkakahalaga ng 50 million gold coins na kayang mabayaran ang pagkakautang ng State of Treasury ng 3 taon. Kaya naman sa tingin raw ba ni Yezuan ay kapaki-pakinabang ang kanilang ginawa. Tumugon naman ang ating bida na ito ay kapaki-pakinabang, habang sinasabi niya sa kanyang isipan na hindi na siya magtataka kung bakit itinuturing ito ni An Lanshu bilang kaibigan. Samantala habang abala sila sa pag-uusap ay kanilang narinig ang paparating na si Bichin at ang dalawang martial artist na tauhan ng prinsipe, kaya't napagdesisyonan ni Yezuan na i-distract niya ang mga ito habang ang prinsesa naman ay humanap ng pagkakataon upang makatakas. Ngunit hindi naman sumang-ayon ang prinsesa dahil sa nangako ito kay An Lanshu na paprotektahan nito si Yezuan at higit pa roon ay hindi makakayang harapin ng ating bida ang tatlo. Gayunpaman ay agad na lumabas si Yezuan sa pintuan dahil maraming beses na siya nitong pinuprotektahan at ngayon siya naman ang gagawa ng paraan. Sa paglabas ni Yezuan ay napaluha ang prinsesa sa tuwa dahil sa mga sinabi ni Yezuan ay parang hindi na sila magkikita sapagkat ang pagtitiwala sa kanya ni An Lanshu upang protektahan ito ay hindi pa roon natatapos. Mula naman sa parte ng kagubatan ay patuloy ang paghahanap nila Bichin kina Yezuan upang makuha ang martial arts skill book. Subalit sa kanilang paglalakad ay nagsalita si Yezuan mula sa kanilang harapan habang hawak ang isang libro upang maagaw ang atensyon nila Bichin sa kanya dahilan upang sundan siya ng mga ito. Nang mapansin ni Yezuan na nagtagumpay siyang makuha ang atensyon ng tatlo ay dali-dali siyang tumakbo upang maghanap ng kanyang pagtataguan nang sa gayon ay maiwasan niya ang mga ito. Makalipas ang ilang sandali ay nakahanap na rin ng pagtataguan ang ating bida at palihim na nagmamasid kina Bichin, subalit sa kanyang pagtatago ay may isang individual ang humawak sa kanyang balikat dahilan upang magulat si Yezuan. Sa paglingon niya rito ay pinakita ang isang lasing na individual na pinapakalma si Yezuan dahil nais lamang nitong tanungin kung saan direksyon patungo sa Lianjiashan Mountain. Samantala nakanaisip naman ng paraan si Yezuan nang kanyang mapansin ang damit nito nakapareho sa kanya, kaya naman hindi na ipinagdamot ng ating bida ang mapa at agad na ibinigay sa individual upang ituro ang direksyon. Dahil dito ay ito ang napansin ng martial artist na naghahanap kay Yezuan at agad na itinuro ang individual upang kanilang sundan. Nang makaalis na ang tatlo ay napagpasyahan ni Yezuan na hanapin ang prinsesa ngunit sa hindi inaasahan ay may isang individual ang lumitaw na nagngangalang Yunshan sa harapan ng ating bida, kaya't agad inilabas ni Yezuan ang kanyang espada at tanungin kung sino ito. Subalit hindi naman ito sinagot ang tanong ni Yezuan sapagkat hindi na raw kinakailangan pang malaman ng ating bida ang pangalan nito. Sa halip ay isuko na lamang nito ang martial skill books o hindi kaya nais pa nitong makipaglaban.
Bahagyang ipinangamba ni Yesuan matapos marinig ang mga sinabi ni Yun Shan at hahayaan raw ba siya nitong umalis kung sakaling ibibigay niya ito, na sinagot naman ni Yun Shan kung sa tingin raw ba ng ating bida na posible itong mangyari. Doon ay napagtanto ni Yesuan na hindi siya nito bubuhayin kaya't agad siyang nagpakawala ng isang atake sapagkat mas maigi na raw mamatay ng may laban kumpara mag-ante ng kamatayan. Hindi naman ikinatuwa ni Yun Shan ang ginawang atake ni Yesuan at agad itong naglabas ng enerhiya upang salubungin ang paparating na atake, at sa pamamagitan ng kanyang kanang kamay ay lumikha ito ng isang barrier na pumihil sa ginawang atake ng ating bida. Sa paglitaw ni Yun Shan mula sa usok ay nalaman ni Yesuan na siya ay nasa hindi magandang sitwasyon dahil sa tingin niya na mas malakas ito sa kanya. Gayunpaman ay nilate ito ni Yun Shan sapagkat iyon na raw ba ang magagawa ni Yesuan na pinakamalakas niyang atake kaya't wag na raw magsayang pa ng oras ito. Mabilis naman na sumugod si Yesuan dahil sa galit at pangmamaliit nito at hindi niya ito matanggap. Ngunit sa ilang sandali ay bigla na lamang lumitaw si Yun Shan sa kanyang likuran habang sinasabi na malakas ang kanyang kumpiyansa na matatalo niya si Yesuan. Mula sa likuran ay naghanda si Yu Shan ng isang atake at lumikha ng isang lightning energy sa kanyang kamay, kung saan ay mabilis niya itong pinatama kay Yesuan na naging sanhi ng pagkakabaon nito sa lupa. Sa pagkakabaon ni Yesuan sa lupa ay marahan itong lumapit sa kanya kasabay ng pagpuri sa katawan ng ating bida dahil sa malakas na pangangatawan nito at mahusay na paggamit ng espada. Bika pa niya na bakit hindi na lang sumama si Yesuan sa kanilang kaharian at magsilbi, nang sa gayon ay pagbigyan niya ito ng mabuhay. Subalit hindi naman sumang-ayon si Yesuan, dahil sa galing nito manghikayat, ay bakit hindi na lang raw ito ang sumama sa Jiang Kingdom at maging bantay ng kanilang kaharian. Dahil sa mga sinabi ni Yesuan ay hindi ito nagustuhan ni Yu Shan, kaya't muli itong naghanda ng isang atake upang tuluyang paslangin ang ating bida. Ngunit bigla na lamang may isang enerhiya ang tumama sa kanyang mukha, dahilan upang ito ay tumilapon matapos nitong matamo ang malakas na pag-atake. Sa kabila nito ay ipinagtaka ni Yesuan kung ano ang nangyayari, subalit iyon na ang magandang pagkakataon upang tumakas, kaya't agad na tumakbo si Yesuan upang makalayo mula kay Yu Shan. Kaya't abangan sa susunod kung ano ang mangyayari matapos makatakas ni Yesuan mula kay Yu Shan, at ang pagtungo ni Yesuan sa Ning Kingdom kaya't huwag kalimutan mag-subscribe at i-like ang ating video.